Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, makakausap natin ang Dean ng National College of Public Administration and Governance or UP-NCPAG, si Dean Christopher Berse. Dean, Chris, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din, Cesar, at sa lahat ng mga nanonood o nakikinig. Ano ho bang impact sa public governance ng impas ngayon sa Senado from the point of view of UP-NCPAG or from the point of view of the Dean of the UP-NCPAG, Dean? Well, una-una syempre naapektuhan yung capability nila to deliver yung mga dapat na pag-usapan, no? Yung mga pagdesisyonan, pati yung mga pending bills sa loob, no? ng Senado. At I think medyo marami-rami din yun. So naka-apekto basically sa productivity nila sa Senado. At pangalawa, siguro importante yung credibility, no? It affects the credibility of the institution na nakikita ng publiko na taga-away-away sila, no? Makikita natin na nagkaparang umaabot sa level ng parang personalan imbis na ma-resolve yung kanilang differences more in a more statesman-like manner as expected, no? From them as the senators. Nakikita ba ng UP-NCPAG yung impact and implication ng pag-away-away ng mga senador? Parang, di ba ho, sa buong konteksto ng governance kasama yung legislative body, no? Hindi naman pwedeng executive lang yan. Pero ang trabaho, tulad sa political science, mga natututunan ng ordinaryong mamamayan, three equal branches of government, co-equal principle, at ang trabaho nila ay hindi lang mag-legislate kundi magbantay sa executive department. Ngayong parang paralyzed yung nagbabantay, baka yung mga tao sa ekotibo ay parang mga dagang nakalabas, hindi ho ba? So baka yung kapabayaan, yung pag-aabuso, hindi ho ba nakikita ito na posibleng baka ito pa ang dulot na ibunga nito, Dean? Well, wala pa naman siguro sa ganung punto, no? Pero tama kayo. Tatlo kasi yung functions nga ng lehislatibo, di ba? Siyempre yung pagsasagawa ng batas at pangalawa yung oversight, no, na sinasabi natin. At doon nila na-exercise yung kanilang power to basically make sure na namomonitor din yung implementation, no, ng mga programa ng gobyerno, executive. At syempre yung pangatlo, yung advocacy work, malaki yung bagay na yan na tungkulin ng mga senador. At kapag nakikita natin na sa loob pa lang na issue ay hindi na nila ma-resolve, humina yung internet, Dean, babalikan ka namin, internet, sapagkat ang itatanong ko ay kung ang chairman ng Senate Committee on Environment and Natural Resources ay katulad ni Orlando Mercado, ni Dr. Orly Mercado. By this time, may palagay ko series of... Nandiyan na si Dean? Okay, Dean, restore na tayo. Nawala. Nawala tayo. Dean, binabanggit ko sapagkat dahilan sa bangayan sa Senado, El Nino, matinding issue ang El Nino ngayon, yung impact sa hindi lang sa mga magsasaka at mga mangingisda, kundi sa ating lahat, hindi ho ba? Napakarami ng literature na nababasa tayo domestically and internationally related to impact and implications of El Nino. Mukhang wala tayong naririnig both houses of Congress na mga marathon of committee hearings tungkol dito. May environmental accident, incident sa El Nido dito sa Navotas. Parang wala tayong nakikita rito. Magkakaroon ng eleksyon sa SK and barangay elections, pati na sa Bangsamoro. Mukhang wala tayong nakikita sa executive. Anong nakikita nyo rito? Yun nga, no? Hindi makausad-usad doon sa usapin sa loob at maraming bagay na papabayaan, no? Lalo na halimbawa itong pagdating sa El Nino, no? Dapat na paghahandaan dito. Tama ka. In fact, ang sabi nga ng mga experts, super El Nino yung inaasahan natin, no? Ito yung El Nino na medyo may dual personality actually, no? Kasi di ba usually kapag El Nino, tagtuyot yung dulot niyan usually. Pero itong inaasahan natin is that may parts, no, ng Pilipinas na maaaring talagang magkakaroon ng extreme na pagbaha din, no? Samantalang yung ibang lugar ay magdadanas ng matinding tagtuyot. So itong bagay na to ang kailangan ding tingnan at tama kayo. Iba pang mga problema natin sa bansa
na dapat tugunan, no, yung usapin halimbawa ng inflation, yung usapin ng food security, etc. Yun ay dapat mapag-usapan na kasi definitely pagdating naman next year halos election period na, marami pang may mga papasok na ibang concern. So sayang yung pagkakataon, sayang yung opportunity na nauubos dahil dito sa hindi nila pagkakasaayos ng usapin, no? At nagiging highly partisan yung naging response, no, ng mga ating mga senador, unfortunately pagdating dito sa usapin ng kasalukuyang problema nila. Alright, dalawa talaga ang sadya ko din, kung bakit kayo inimbitahan natin ngayon. Ang unang sadya ko sa inyo ay tungkol sa academic community. Kapag ka nakikita ninyo na parang may failure ang isang institusyon, and I am not addressing you alone but the entire academic community, napifeel nyo ba na parang nagkulang ba ang academic community sa mga pagtuturo, ang mga paaralan na katulad ninyo sa pagtuturo ng mga future leaders natin? I am not referring to you because yung mga nakaupo dyan siguro ay hindi pa ikaw ang dean. But I'm not referring only to UP and SIPAG. I'm referring to practically the entire educational system, especially higher education, basic education. Nagkulang ba sila? Ito bang refleksyon ng state of basic and higher education natin? Nagre-reflect na masyadong obvious na sa both houses of Congress and executive department. Executive department. Kapag ka nakikita kayo na there seems to be a failure in the apparatus of power that is supposed to serve our people, hindi ba kayo nagigilty? Na baka nagkulang yung pagtuturo ng mga guro? This is not to blame you, but this is an honest question from me, Dean. Well, mahirap din sabihin eh. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi pwede rin ako, no? Ng academic community. Kasi 'di ba sinasabi natin yung paghubog ng pagkatao ay hindi lang nangyayari especially pagdating sa halimbawa higher education. Pagdating doon, limited na lang, lalo na kung halimbawa pumasok siya sa master's level or sa doctorate level na may sariling karanasan na yung tao, may sariling paninindigan na, may sariling pananaw. So the most that the institution can really do is to influence, di ba? In a way, no? To the extent possible. But at the end of the day, ang bawat tao naman, sabi nga natin, di ba, sa rational choice, ang bawat tao ay may kanya-kanyang basihan, no, ng paggawa ng kanyang desisyon o paggawa ng kanyang aksyon, no? At nakadepende yun sa kung ano sa tingin niya mama-maximize yung kanyang benefit, no, para doon sa action na yun. So pero yun ay isang pananaw lang, syempre, di ba? Pero yun nga, may kanya-kanya, no. Sa amin naman sa NCPAG, ako halimbawa, I'm very proud na until now wala pa kaming graduate mula sa bachelor's program. Sa bachelor's program wala pa kaming graduate na sumasabit sa isang major controversy sa isang gobyerno, lalo na may kinalaman sa korupsyon, no? This is something that I always tell people when I'm given the chance to talk, no? If when it comes to how the issue of how we're building our students. So at least sa bachelor's program namin, yun and we have been administering the bachelor's program since 1952. So medyo that's something that we're very proud of. Pero syempre, kagaya ng nasabi ko, yung pagdating, yung karanasan, hindi lang kasi education eh. I think Correct. there's also the issue, di ba? Experiences. Yes, and then yung over the years you develop that kind of yung pagtingin sa sarili and how you deal with others also, at ano yung nakikita mo parang manner of leadership, etc. So it's beyond the academic function. Understood. Ako naman ay parang peer pressure lang, kumbaga. At in fact, kasi nakita ko maraming dekano ang nagsasalita tungkol sa Avellino versus Cruz Cuenca case. Pero sabi ko baka marami lang din dapat magsalita na kami dito sa college namin wala kaming participation dyan sa kung ano man nakaganapan sapagkat wala kaming alumni dyan. I mean, part of precious lang, but understood it's not really total lang ng mga paaralan. Alright, second question, Dean.
the president is in his fourth year as a president. Ano ba ang grado ng UP-NCPAG kay Pangulong BBM? At kung magbibigay kayo ng grado, ano ang mga criteria nito? Dean Chris. Okay. Well, unang-una kumbaga nasa ano pa lang fourth year, di ba? I would say pasado naman, no? Pasado naman. Hindi naman especially given the problems na kinaharap, no, in the past 4 years. Pasado naman, kumbaga passing but not really exceptional, I would say. So sa ibang so may ibig sabihin meron pang areas for improvement, pwede pang hatakin, kaya lang yun nga, but that's what's important for the next 2 years as well. Alright, nawawala si Dean, ano? At tatanong ko sana saan nagkulang at kung mayroong isa o dalawang bagay na nagkulang at kung saan naman siya pwedeng makakita ng legacy, positive sign. Nandiyan pa ba si Dean? Restore ng internet natin, Dean. Bigyan mo ako ng isang major policy blunder kung mayroon kayong nakikita at ano naman ang major policy plus, ibig sabihin positive na pwedeng sabihing naging positibo sa Marcos administration sa kanyang 4 na taon na panunungkulan. Well, siguro yung positive would be the foreign affairs, no? I think yung kung yung pag-strengthen ng ties and alliances, no, at pagkakaroon ng malinaw na kumbaga posisyon on foreign issues, I think that's quite significant. And even yung attempt natin to gain a seat in the UN Security Council, no, it's quite ambitious kahit na hindi natin nakuha, di ba? Yung pag-strengthen ng ties with the alliances, with old alliances, I think if only for a matter of clarity in terms of our positioning, that's something na pwedeng may pagmalaki, no? At yung pagka-point, I would say ng in some positions, halimbawa yung economic team, no? Kahit paano that's at yung sa foreign group also on trade and investments, those are quite maganda yung mga appointments doon. Now, when it comes to ano ba yung kailangan malaki improvement, I would say yung sa agriculture siguro. Kasi remember, when the president won, and in fact, he also served as acting the agriculture secretary for some time, no? Isa yun sa mga primary agenda niya, kanyang agriculture food security. At hanggang ngayon, yun yung wala pa rin nagkakaroon na impactful na change, no, pagdating dun sa usapin yun. So I would say, yun yung pinakamalaki, no? Siguro na kailangan niyang matugunan. Alright, Dean, maraming salamat ho sa oras na pinagkalubho ninyo, lalong-lalo na doon sa konteksto ng role ng academic community sa ating mga leaders ngayon. At good to know na yung mga produkto ninyo ay wala pang na-involve. Bachelor's program, ha? Bakit magkamali tayo? Kasi marami kami. Yes. You're referring to baccalaureate, di ba? Sapagkat mayroon din naman kayong mga executive programs, so hindi muna natin pag-uusapan yan. Alright, Dean, maraming salamat. Magandang umaga sa iyo.